Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanalays, Chris Ulo still alive and kicking. Dalawang araw ho tayong walang ginawang video vlog kasi ay nirecharge po muna natin ng ating utak at parang sasabog na. Kaya ito ho mga kababayan, Chris Ulo ay nagbabalik. Matapos ho ang dalawang araw ho na vacation. So ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong dalawang taong ito. Si Maleta Boy at itong si Manay tuloy. Ito hong si Mr. Harry Roque. Alam niyo naman mga kababayan, ito hong si Pangulong Bongbong Marcos ay gumawa ho ng isang video. In-upload ho niya dyan sa kanyang Facebook account na kung saan mayroon na hong mga iba't ibang individual, nasa 17 ho yata yan, na kung saan ay nabigyan na ho ng warrant of arrest about ho dyan siya pag-iimbestiga ho ng maanumalyang flood control project. Ang pinakakilala, sikat ho dyan sa 17 tao na yan, na kung saan ay nabigyan ho ng warrant of arrest, ito hong si dating representative Saldico. Ito, pakinggan po muna natin mga kababayan si Pangulong Bongbong Marcos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po ay isa pang report na aking ginagawa upang malaman ng taong bayan kung ano na ang nangyayari tungkol sa mga flood control na kaso na naging iskandalo. At kung paano kung ano ang mga ating nagawa upang mapanagot ang mga may kagagawan nito. Kaya nais kong i-report na ang ombudsman formal nang naghain ng kaso laban kina Saldico at iba pang 17 individual batay sa mga ebidensyang iniakyat ng ICI at saka ng DPWH. Hindi po ito haka-haka, hindi po ito kwento. Ito po ay tunay na ebidensya. At ito po, para hindi ko na babasahin, pero makikita naman ninyo sa phone ninyo, ito yung listahan ng may arrest warrant na. At ang susunod na hakbang, ay wala nang paligoy-ligoy pa, ang ating mga otoridad ay siyempre papatupad na nila itong mga arrest warrant na ito. Aarestuhin na sila, ihaharap sa korte at pananagutin sa batas. Walang special na pagtrato, walang sinasanto. Ako ang nagsimula nitong lahat. Ako ang magtatapos. Kaya't asahan po ninyo na wala pong tigil itong aming ginagawa. At kahit na parang napakatagal ang dumaan na panahon, ako'y nagpapasalamat sa pasensya ng ating mga kababayan. Ngunit nagbunga na ng resulta ang mga pasensya ninyo. Maraming salamat po. Magandang araw po sa inyo. Ayan mga kababayan, according ho kay Pangulong Bongbong Marcos, ay nagbunga na ang ating inip. Nagbunga na ang ating matagal na hinihintay na kung saan meron na hong 17 iba't ibang individual na kung saan mabibigyan na ho. Nalabasan na ho ng arrest warrant. At ang pinakakilala hong personalidad nga ho dyan, ito hong si Saldico. At nagsimula na ho, mga kababayan. Nagsimula na ho ang operasyon ho ng National Bureau of Investigation na kung saan ay may mga hinuli na. May mga hinuli na ho na isa ho dyan sa 17 na nabigyan ho ng warrant of arrest about ho dyan sa maanumalyang flood control project. Ito, basahin natin. Kanina ho ito. Ayan ho, makikita nyo sa screen. Breaking news, isa na ang naaresto kaugnay ng flood control. Matapos damputin ng NBI ang isang engineer ng Department of Public Works
and Highway or DPWH. Nangyari ang pag-aresto matapos maglabas ng warrant ang sandigang bayan laban kay dating Kong Saldico at 17 iba pa mula sa DPWH at SunWest Corporation. Siya ay nasa custody na po ng NBI at kasalukuyang pinoproseso para sa standard na operation procedure, mga kababayan. Ayan, naku, maliwanag yan. Actually, ito ho yung nahuli. Ito ho yung isa ho sa nahuli yung 17. Pakinggan natin siya. Nung nalaman mo nang may warrant po kayo, bakit hindi na lang kayo sumuko? Hindi, susunod naman talaga. Kaso, Pwede sa lawyer ko na lang. lawyer niya na ako. Kasi sila naman. Okay, pero gusto mo talagang sumuko? Yung inabutan pa kayo ng NBI, pasuko na kayo? Pasuko na kayo? Pero kung pasuko na kayo, sir, bakit kayo gumagamit ng mga paraan para hindi kayo ma-detect? May burner SIM, may burner phone. Wala po, hindi po yun. Hindi po kami nagano. Ha? Hindi po yung pagpaparang na paano ko, patakas. Hindi ganon. Ayan na mga kababayan huwag natin tapusin yung video, medyo mahaba. Isa ho yan Isa ho yan sa 17 na kung saan nabigyan ho ng warrant of arrest na kauna-unahan hong na aresto ho ng National Bureau of Investigation. May plano naman daw siya lagi siyang sumuko. Siguro humihingi pa ng mga ilang araw para magtago dahil masarap nga sa laya Diba? Lalo na ho ngayon siyempre magde-December. Grabe Magpapasko, mag-New Year. Siyempre, marami hong mga kainan, inuman na mamimiss ho nitong mga ito dahil wala hong bail ang kanilang kaso, mga kababayan. Although nabigyan ho ito ng warrant of arrest itong 17 na ito, kasama ho dyan si dating Congressman Saldico. Alam naman ho natin, mga kababayan, si Congressman Saldico ay nasa ibang bansa. No? Nasa ibang bansa ho itong si Saldico. Pero may balita ho, mga kababayan. Siyempre, pagka ganyan, unang maiisip ho natin itong international police, itong Interpol. Ito, basahin natin. Nakatakdang humiling ang National Bureau of Investigation ng red notice mula sa Interpol sa Lunes. Kaugnay ng arrest warrant laban kay dating ako Bicol Party List Representative Saldico. Lunes, tomorrow na yan. Ipafile na ho nila sa Interpol na magka-red notice na ito. Siyempre, pag nagka-red notice na itong si Saldico, ay alam na. Operasyon na sunod niya. Nahanapin na ho ng Interpol yan kung nasaan lupalop ho siya. Umpisa na po natin mag-file ng red notice para makatulong na rin ang Interpol sa paghahanap sa kapwa Saldico dahil bago lang na lumabas ang kanyang arrest warrant ay uumpisahan pa lang natin ito sa lalong madaling panahon, sabi ni NBI OIC Director Attorney Angelito Magno sa DZRH. Bukas na bukas ay magpapadala na tayo ng ating request. Dagdag niya. Naku po, matindi ito. Ay, maliwanag ho mga kababayan, after ho mabigyan itong si Saldico ng arrest warrant. Kasi nasa ibang bansa ho ito. Ang pamunuan ho ng NBI, National Bureau of Investigation, magre-request na ng red notice para sa para maano ho ito, magre-request na ho ng red notice para sa taong ito, mga kababayan. Ito matindi, mga kababayan. Ito matindi. Kasi alam naman ho natin, mga kababayan, ito hong si dating congressman, dating spokesperson ho ni Digong. Na si Shokla tuloy, sorry po. Sorry. Itong si Mr. Harry Roque, ando doon pa ho sa dahig. Netherlands sa ICC na kung saan nando doon ho. Panay rally, panay dakdak doon.
Wala hong ginawa kundi ho pumutak dun ho sa kalsada sa labas harap ho ng ICC court. Dati ho nagtatago ito eh. Ngayon si Digong nakulong dyan bigla na lang ho sumulpot, naalala nyo? Kasama si Robin Padilla, BP Inday Sara Duterte, natatandaan nyo nung unang kakahagis pa lang ni Digong dyan sa ICC court, biglang lumutang ito, nagulat tayo. Ha? Okay, pero nung mga panahon na yun, wala pa hong, hindi pa ho siya wanted. No, wala pa ho siyang warrant of arrest. Nung mga time na ho yun, meron lang ho siyang galing ho sa sa Quadcom. No? Galing ho doon sa House of Representatives na kung saan may contempt order lang ho siya. Pero sa batas ho rito sa Pilipinas, wala pa. Nung umandar ng ilang buwan, nagkaroon na ho ito ng warrant of arrest. Ha? Dahil ho sa kasong qualified human trafficking. Tapos umandar pa ho ang ilang buwan, di pa rin ho nahuhuli. Ha? Ngayon ito mga kababayan, mukhang pag-iisahin na ho. Mukhang pag-iisahin na ho ang pag-request sa Interpol ng Red Notice kay Saldico at dito ho siya binabaing ito. Sorry, dito sa lalaking ito na si Mr. Harry Roque, mga kababayan. Pakinggan natin to. Red Notice versus Harry Roque. Humiling na ng Interpol ang Red Notice ang Pilipinas. Laban kay Attorney Harry Roque ayon kay Presidential Anti-Organized Crime Commission or PAOK. Spokesperson Winston Casio. Naharap si Roque sa mga kasong qualified human trafficking at inciting to sedition. Ayan At ito si Harry Roque. Meron hong isang interview sa isang programa ho ng 1PH na kung saan nandun ho. Gigil na gigil, galit na galit, putak dun ho sa programa. Pakinggan ho natin. Ito mga kababayan. Naglabas nga po ng pahayag itong si Senator Sherwin Gatchalian at ang sabi po niya, makakansela na raw ang passport ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sinabi po yan ni Senator Win sa deliberation ng Senado sa 2026 budget ng Department of Justice. Para po mapag-usapan yan at iba pa pong mga issue, makakausap po natin si former presidential spokesperson Attorney Harry Roque. Sir, magandang gabi po sa inyo. Ay, magandang hapon sa inyo at magandang hapon Pilipinas. Good evening. Sir, una po sa lahat, ano po yung masasabi ninyo dito sa sinabi ni Senator Win na kumbaga oras na lang ang hinihintay bago po makansela ang inyong passport dahil nga daw po doon sa trafficking case ninyo? Well, alam niyo po, yan po ay nakabinbin ngayon sa hukuman. At ako po ay nag-file ng opposition dahil malinaw naman sa passport law na isa ako sa nag-draft noon ako ay nagtatrabaho sa Kongreso na ang isang fugitive from justice ay isang tao na umalis ng Pilipinas para makataka sa isang criminal prosecution. Nung ako po ay umalis ng Pilipinas, wala pong kahit anong criminal case ako at ako po ay umiwas doon sa investigasyon ng tinatawag nating Huwad Committee at humingi ng asylum. So, nung sa ating opposition po, sinasabi ko, hindi po ako fugitive of justice dahil hindi po talaga sa akin yung definition ng fugitive from justice at ako ay isang asylum seeker. So, ibig sabihin, kung kayo tatanungin, walang basis yung sinasabi na pag-cancel. Hindi raw siya fugitive of justice. At nung umalis daw siya rito, wala pa raw siyang kaso, hindi pa raw siya wanted. Ngayon, i-wanted ka na At Pilipino ka pa rin Di ba? Kasi ito mga kababayan, ito si Attorney Harry Roque. Ang utak ho nito, ang mindset ho nito, feeling niya lahat ho ng kanyang nalalaman, kahit saan siya magpuntang bansa, umiiral.
Ganyan din si Tevez eh. Naalala nyo, nagmamalaki dati. Keso ganyan, keso ganito. Hindi siya pwedeng ma-aresto, ganyan. Ayun, naresto pa rin ng Interpol. Tuloy natin. Sen. Opo, dahil malinaw na malinaw, may sariling definition ng passport law kung sino ang fugitive from justice. Makikibalita na rin po kami. Ano na po yung nangyari doon po sa inyong petition para po sa... Kasi sabi ho ni Senadora Gatchalian, oras na lang ho ang binibilang. Ang pasaporte ho nito, mawawalang visa na ho. So, ibig sabihin, hindi na ho siya makakapag-cross country, hindi na ho siya makakatawid kahit sa bansa, mai-stuck na ho siya dyan ho sa bansa na yan. So, maganda ho yan mga kababayan, hindi na ho mahihirapan ang ating Interpol kung saan ho siya hahagilapin. Hindi na ho mahihirapan kasi hindi na siya makakaalis dun sa dahig eh. Tuloy natin. Sa asylum. Well, nakabinbin pa rin po yan at habang wala pang decision either to grant or to reject it, meron pa rin po akong karapatan to right to non-refuma at yun po yung karapatan na manatili dito hanggang magkaroon ng desisyon sa aking application for asylum. And syempre po, dahil nandyan pa rin po kayo sa... Ang piling na ho ni Roque, mga kababayan, ipagtatanggol sila. Pagtatanggol ho siya ng matindi, maigi ho, ng bansang dahig or Netherlands, no? Kumbaga, kahit ganyan ang nalalaman mo, Mr. Harry Roque, kung darating ang Interpol dyan at igigibab ka ng gobyerno, ng dahig, or ng Netherlands, wala kang magagawa. Pagka-arrestuin ka ng Interpol at binibigay ka ng gobyerno ng Netherlands, yan ang mga babanggitin mo. Iintindihin pa ba ng Netherlands yung nararamdaman mo? Yung feelings mo? Iintindihin pa ba nila feelings mo? Unang-una, ba't di ka nila kaya i-let go? Ba't hindi ka nila kaya ng bansang yan na tinutungtungan? Ba't hindi ka nila kayang i-bitawan? Bakit? Kalahi ka ba nila? Citizen ka ba dyan? Citizen ka ba dyan at parang poproblemahin ka nila? Feeling mo kasi, panahon pa ito ng Administrasyon Duterte 2016 to 2022. Wala ka sa Pilipinas. Sir. Nandiyan ka sa dahig. Nandiyan ka sa Netherlands. Hindi lahat ng nalalaman mo sa batas, alam mo, iiral at iiral dyan. Kahit international lawyer ka pa, kung tutuusin yung mga pinakikita mo sa harap ng camera, mukha ka pa bang abogado niya? Mukha ka ng tambay. Sa Europe, isa doon sa mga binabantayan natin ay yung kaso po ni former President Rodrigo Duterte. At ang balita namin, ngayon nga pong last week of November. It's November 28, 2025. 5:30 a.m. Philippine time. Dedesisyon na raw po yung petisyon, apelan. Iba na hong usapan yan mga kababayan. So abang-abang ho tayo by Monday, tomorrow ho yan, na itong National Bureau of Investigation ay magre-request na ho sa Interpol para ho dito kay Saldico, at dito ho na rin kay dating spokesperson ho ni Duterte, ni Digong, na si Harry Roque. So tutok-tutok po tayo mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po.